Magandang hapon mga kapatid. Uh, yung mga kasama natin sa hapon, sina Sister Luciano at saka si Brother Rick Cristiano, nandun po sila sa Australia na po. Dahil may mga anak sila doon. So, 2 linggo na po silang nandun doon. Sina kapatid na Jonathan at Christine Alfonso, may mga sakit yung anak nila. Yung isa ang sakit, foot and mouth disease, ganyan na. Ngayon ko pa lang narinig yun eh. Tapos, si Brother Daniel, hindi ko alam kung baka may sakit din sila. So tayo lang po ang nandito ngayon sa ating pagsamba sa araw na ito. So ating pag-aaralan ay isang serye na po ng tungkol po sa pagkawagalian ng mga Kristiyano. At ang pangunahin na mababasa natin ay tungkol sa pagmamahal. Yung salitang love sa English, generic. Pero sa ibang mga wika, katulad po ng sa atin, may ibang mga salita, hindi magkapareho. Halimbawa sa Tagalog, yung salitang pag-ibig at pagmamahal, hindi siya na pareho. Yung pag-ibig, usually, ginagamit lang sa relasyon mag-asawa o sa bitong lalaki at babae at kumisa sa mga bagay na gusto mo. Pero ang pagmamahal ay mas mataas na okay na love na pag-uusapan. So dito po, ang makikita natin, ito yung isang uri ng love na pinag-uutos sa mga Kristiyano. Ito po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, and now abide faith, hope, love, sa kasalukuyang panahon, yan ang umiiral sa atin. Ang pananampalataya, ibig sabihin, sumasampalataya tayo sa Diyos, hindi pa natin siya nakikita. At pag-asa, itong pag-asa ng buhay na walang hanggan, hindi pa natin nakakamtan, at pagmamahal kanya. Yan ang pinakasusi ng pagiging Kristiyano. Itong tatlong ito kanya. But the greatest of this is love. Pagdating natin sa langit, wala nang pananampalataya dahil nakita na natin ng Diyos. Wala na rin pag-asa dahil nakita na natin ang buhay na walang hanggan. Pero meron pa rin pagmamahal na makikita natin. So ito po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Itong nasa larawan, kung kayo mahilig sa kasaysayan, kilala nyo yan. Siya po si Napoleon Bonaparte. Siya po yung emperor ng French Empire noong unang panahon. Ito ang sabi niya. Alexander, Caesar, Charlemagne, ito yung mga dakilang mga mananako at nagkaroon ng mga kaharian, and myself have founded empires. But upon what do these creations of our genius depend? Ibig sabihin, saan kanya nanggaling ang aming mga kaharian? Ganyan. Upon force. Siyempre yung mga kaharian na yan ay lumalagmulam sa pamamagitan ng lakas, dahas, pagsasakop kanya. Pero sabi niya, Jesus alone founded His empire upon love kanya. Ang empire ng ating Panginoon, yung kanyang kaharian, ito ay nakasalalay sa pagmamahal kanya. And to this very day, millions would die for Him. Marami kanyang mamamatay para sa Panginoon dahil sa pagmamahal kanya. So sinasabi rito ni Napoleon Bonaparte, kami kanya, kaya kami nagkaroon ng mga kaharian, ay dahil sa force kanya. Pinersa namin yung mga tao na sila'y magpasakop sa amin. Pero ang Panginoon kanya, si Jesus hindi sa ganung paraan. Ito sa pamamagitan ng pagmamahal kanya. So ang empire ng ating Panginoon is rooted o say nakaugat, motivated, ito yung layunin, independent upon love. So ito ang ating gustong bigyan pansin sa ating pag-aaral. So hapon ito. So ang pagmamahal, makikita natin. Sa salita Grego, marami. Yung eros, yun ang sexual love ng mga mag-asawa. Eros, yan. Wala sa Biblia yan. Yung salitang yan. Tapos, yung salitang storge, yun ang pagmamahal ng magulang sa anak. O yung natural na pagmamahal ng magulang sa anak. Yung philia o phileo, ito yung
pagmamahal sa kaibigan. In other words, kayo mayroong tali ng pagmamahal dahil meron kayong gusto sa isa't isa. Kaya kaibigan mo eh. Pero yung isang uri ng pagmamahal, ito yung tinatawag na agape, ay hindi nakasalalay sa damdamin. Hindi nakasalalay. Ito yung pagmamahal na yan ay iniisip mo yung kapakalan o kabutihan na walang kaugnayan sa damdamin. So ito ang pinakamahirap na uri ng pagmamahal. Yung pagmamahal ng agape, nasa magulang din at anak, ang tutuusin. Ibig sabihin, wala namang natural na bond ng magulang sa anak, pero ang magulang, kaya na magsakripisyo para sa kanya na walang kapalit. Yun ay yung sinuri ng agape. Yun din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dito po ang ating bibigyan pansin sa ating pag-aaral. So yun lang po yung mga, kung titignan natin yung mga titik sa Grego, yun ang titik nila. So, pagmamahal, yan ang ating pag-aaral. Agape, yun lang salitang love na pinakamataas. Ito po ay inilarawan sa 1 Corinthians chapter 13, verses 47. Ito inilarawan na para bagang tao siya. Inilarawan siya sa ganung paraan. Ito yung mga characteristic. Patient o long-suffering. Ganyan. Sabihin, ng pagmamahal na ito ay mapasensya kanya. Pangalawa, kind or gracious. Minsan nagkakaroon tayo ng kalituhan sa pagitan ng good at saka kind. Magkaiba yun. Ang salita good, ginagawa mo yung tama. Pag ikay kind, ikay matulungin. Ganyan. Ginagawa mo yung mga bagay na makakatulong sa iba. Ang sabi niya, gracious. Ito nandito sa kaliwa, yun ang translation ng New King James. Yung nasa kanan, yan ang New International Version. Minsan, nakakatulong sa atin yung tingnan natin ibang sali ng Biblia. Does not envy. Hindi ka naiingit kanya, not jealous. So, kung maasenso ang isang tao, okay lang. Mabuti sa kanya yun. Hindi tayo naiingit kanya. Pangapat, not arrogant, not proud, hindi mayabang kanya. Yung pagmamahal na yan. Tapos not rude, hindi bastos. O courteous. So tingnan niyo yung salitang yan, nakakatulong yung isa. May yung ugaling bastos, hindi yan walang pagmamahal yan. Susunod, does not seek his own way, not self-seeking. Kaya nga po ito yung pinakamataas na uri ng love dahil hindi ito magsarili. Doon may ibang relasyon ng mga tao, meron silang self-interest. Sa pagitan ng magkaibigan, meron. Di ba? Pero itong pagmamahal na ito, wala. Not self-seeking. Inahanap po yung kapakanan, kabuti ng iba. Not irritable. Not easily provoked. Hindi ka agad nainis o hindi ka agad nagagalit. Does not boast. Not a braggart. Yung arrogant, yung magpagmataas. Yung does not boast, yun ang mayabang kanya. So dito mayabang kanya. Yung pagmamahal na ito. Not resentful, not bitter. Ito yung damdamin na kapaitan sa iyong sarili, isang negatibong bagay na ayaw mong kalimutan. Kaya sinasabi, bitterness, para yung lasa na mapait, hindi nawawala kanya. Pero hindi siya gano'n kanya. Does not rejoice at wrongdoing, takes no pleasure in sin. So, hindi ka natutuwa pag ang iba'y nagkakasala ka. Kasi ang limutan, pag yung kaaway mo, nagkamali, tumatawa ka eh. Pero dito sa sinasabi ni Pablo, hindi gano'n kanya. Rejoices with the truth. Takes pleasure in truth. Kanya, ikaw ay nagagalak sa katotohanan. Tapos, bears all things, endures, protects. Parang patient, pero ito yung tinitiis mo kanya lahat ng mga bagay. Pagkatapos, believes all things, not cynical. Hindi tayo, pag may nagsasalita, kung wala ang katunayan na ito'y mali, pinaniniwala mo sa kanya. Otherwise, sa patunayan mo siya nagsisinungaling. Hopes all things, so optimistic. At panghuli, makikita natin, endures all things, so perseveres, may pagtitiis. So ito yung characteristic ng
agape love na sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Ito yung pinakamataas na uri ng love. So ito yung para mga sinit na dapat taglayin ng mga Kristiyano. Yan ang gusto natin tingnan ngayon sa ating pag-aaral sa hapon ito. So ang Diyos, yan ang essence ng Diyos. Sabi nga, God is love. Kailangan natin yun. Ang tinutukoy itong klase ng love ay agape. Makikita natin kung pinairal ng Diyos ang kanyang damdamin laban sa mga tao, papatayin niya yung tao. Dahil lahat yung nagkasala. Dito po sa Romans chapter 5. Pagka tayo nagkasala, tayo kaaway ng Diyos. Pagka tayo namumuhay sa kasalanan, kaaway tayo ng Diyos. Kung kaaway ka ng Diyos, hindi siya nasisiyahan. Siya nagagalit. Pero pasyanin po natin sa Romans chapter 5. Dito po makikita natin, kailan namatay ang Panginoon? Nung tayo mga kaaway pa kanya. Di ba? Masaya natin sa verse 10. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway, so kaaway tayo ng Diyos dahil tayo mga makasalanan kanya, ay pinakipagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Lalo ngayon pinagkasundo na ay malilimutan tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. In other words, nung namatay ang Panginoon para sa atin, tayo mga magsalanan. So kung pinahiran ng Diyos ang damdamin niya, ang galit niya sa atin, papatayin tayo ng Diyos. Doon sa verse 8, kanya. So bali pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig o pagmamahal sa atin, na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. So yung ginawa ng ating Panginoon, yun ay pagmamahal. Doon po sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang pag-Diyos ay meron sa pagmamahal sa kanyang anak. Dito po sa John chapter 3 verse 35, the Father loves the Son and has given all things into His hand. Nung nagkatawang tao Panginoon, ibinigay niya lahat ng mga bagay sa ating Panginoon. So yun ay pinakikita sa kanyang anak. Sa Iglesia, makita natin, ito'y binili ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dito po sa 2 Thessalonians 2:16, Now may our Lord Jesus Christ Himself and our God and Father, who has loved us and has given us everlasting consolation and good hope by grace. Nung pagka tayo sumunod sa Panginoon, yan ang ibibigay niya sa atin. Everlasting consolation, everlasting life. At mabuting pag-asa dahil sa biyaya na binigay niya sa atin. Yun ang pagmamahal ng Diyos sa atin, bagamat di tayo karapat-dapat. At sa sanglibutan. Ang sanglibutan, kaaway ng Diyos yan. Sabi dito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun lang ang tayong anak ng Diyos. Wala namang iba ang ating Panginoon. That whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Pasinin natin, nung ibinigay niya kanyang putong anak sa atin, tulad ng binasa sa Romans chapter 5, tayo makaaway ng Diyos. Yun ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang minalaki. Ayaw niyang sino man yung mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito sa 2 Peter, chapter 3, verse 9. Meron tayong kasabihan, masamang dumo, mahirap mamatay. Totoo yun. Sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinutuloy ng iba. Ang context mo nito, pinagtatawanan nila yung mga Kristiyano dahil naniniwala sila babalik ang Panginoon. Hindi na babalik yung kanya. Pero sabi rito, bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinutuloy ng iba. Kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man na mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Dalawa sinasabi ng ibang mga pananampalataya na meron lamang ilang tinakdang maligtas ng Diyos. Hindi totoo yun. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. At ang hindi pagdating ng ating Panginoon, hanggang sa panahon natin ngayon, binibigyan lang tayo ng pagkakataon ng Diyos
para magbalik sa Diyos kanya. So yun ang makikita nating essence ng Diyos. Wala tayong makikita kasamaan sa Diyos, kundi pagmamahal kanya. Ang iniisip ng Diyos ay ating spiritual na kapakanan na tayo ay hindi mapapahama kundi tayo maliligtas kanya. So, tingnan natin. Sa tao, ganun din. Yung mga lalaki, katulad babae, husbands love your wives, Jesus Christ also loved the church and gave Himself for her. So, binigay ng Panginoon kanya buhay para sa iglesia, kanya, ganun din kanya yung mga asawang lalaki, kanya, sa ating mga kapwa. Romans 13 verse 9, for the commandments, you should not commit adultery, you should not commit murder, you should not steal, you should not bear false witness, you should not covet. Alam niyo, suspetsa mo yung salitang kabit galing sa salitang covet. And if there is any other commandment, are all summed up in the saying, namely, you should love your neighbor as yourself. So, paano mo pinamahal ang sarili mo, ganun mahalang kapwa, pati kaaway. Dito sa tatlong grupo ng tao na ito, yung pangatlong pinakamahirap. Kasi natural na damdamin mo sa kaaway, galit ka. Gusto mo siya mapahamak. Gusto makaganti kanya. Pero dito sa sinasabi ng Panginoon, but I say to you, love your enemies. Mahirap gawin yun. Kahit sa ating mga Kristiyano, very challenging yun. Dahil pagkaaway mo, meron kang negatibong damdamin sa kanya. Pero dahil sa pagmamahal na ito, pinupunyagin mong alisin niyo kanya. Bless those who curse you, yung mga sumusumpa sa iyo kanya, ipanalangin mo silang maging karoon ng biyaya. Do good to those who hate you, opposite, and pray for those who spitefully use you and persecute you. So yun ang dapat magkaroon sa ating bilang mga Kristiyano. Kaya meron tayo mga kaaway. Umisa, kakatid pangalan sa pananampalataya. Pero di dapat nananatili po sa kanila. Baligtad. Isipin mo yung kung ano makakabuti sa kanya. Sabi niya, bless those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Sa Romans chapter 12, meron pong komentaryo si Apostle Paul tungkol sa bagay na yan. Kung kaaway mo yung isang taon gagawin mo, gawin mo yung kabaligtaran kanya. Gumawa ka na mabuti sa kanya. Dito sa Romans chapter 12, challenge po yan sa atin lahat. Dito po sa verse 17 yan. Huwag ninyong gantihan ng sino man lang masama sa masama. Isipin ninyo mga bagay na kapuro-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaaring dun sa inyong makakaya, ay magkipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya yon sa galit ng Diyos. Minsan, meron po tayo naiisip pag nakikita natin ang nangyayari sa mundo, parang unfair na mo. Unfair ang nangyayari ngayon. Bakit gano'n kanya? Yung mga mahirap, sila inabos ng mga mayaman, etc. etc. Problema nila yun, dahil may gaganti sa atin. Hindi pa sa ituloy po natin. Sinong gaganti para sa atin? Sapagkat ang susulat akin ng pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang inyong kaaway magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, pag-inumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ay ganito ay mga baga ng apoy ang ibubuntong mo sa kanyang ulo kanya. Isabihin, mararamdaman niya yung kakaiba. Instead na kanyang ako kanyang palayasin, pinakain niya ako. Kung meron pa siya munting kaisipan, sa kanyang sarili, malalaman niya at mararamdaman niya yung ginawa. So, yun yung makita natin. So, kahit sa mga tao, sa mga Kristiyano kanya, dapat tagalayin natin yung agape, sinasabi. Dito po sa buwan ng Espiritu Santo, sa Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit, ang ibig sabihin nito, ang buwan ng Espiritu kanya, hindi actually Espiritong Santong pinag-uusapan niya. Kundi isang bagay na nagagaling sa Espiritu Santo. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagpahayag niya ng Espiritu Santo. Kung binabasa natin yung kanya, inuunawa natin, ito yung bunga kanya. Maraming ako nabasang
Komentary, bakit singular yung fruit? Eh marami yan. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness or gentleness, self-control. Marami yan. Pero sabi na ni Pablo, the fruit, ganyan. Ang makikita ko lang dyan, nawa ko mga kapatid, ang bunga ng anumang bunga, o ito yung bunga ng punong kahoy, marami siyang bahagi, pero isang bunga lang. So isang bunga lang ito, pero marami siyang bahagi, ganyan. At doon dapat taglay natin. Kung tayo po ay natututo sa mga salitang galing sa Espiritu Santo, pag tayo lumalago, ang pinakataas, ay ang pagmamahal. Tingnan po nyo rito, yung brotherly kindness ay Philadelphia. Galing sa Santa Phileo kanya, na mabuting damdamin kanya. Pero ang pinakamataas ay pagmamahal kanya. Agape. Pwede natin isama sa salitang sacrificial love. Ibig sabihin, gagawin pa rin mabuti kahit regardless kung ano ang damdamin ng tao nyo. Yun ang sinasabi rito. So isa pa rin ang pinakamataas sa paglalago kaya ng isang Kristiyano, sinasabi ni Apostle Peter. So tayo mga Kristiyano, inuutosan din tayo niya. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, pursue love. Yung salitang pursue yung inahabol natin, yun ang ating goal. Ganyan. Pursue love, agape. So ibig sabihin, gagawin natin yan. Ephesians 4:2, with all lowliness and meekness or gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. Ito po yung nagpapakita sa atin, bearing with one another. So, yun yung pagtiti sa isa't isa. In other words, meron tayong mga negatibong mga bagay na nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano, pero hindi natin gagawin dahilan yung bagay na yun na tayong kahiwa-hiwalay, ganyan. Pagtiisin natin ang isit sa Kanya sa pagmamahal. Ito pong salitang pagmamahal na ito, tulad na sinabi natin ngayon, maraming bahagi. Isa sa bahagi ng pagmamalasakit. So pag yung kapatid may nagkakamali, pag malasakitan mo siya, iwasto mo. Kasama po yung sa salitang pagmamahal, ito, lowliness and gentleness. Yung pong gentleness, hindi tama sa akin yan. Sa King James, meekness. Ang ibig sabihin, ipinapailalim natin ng ating sarili sa kapangyarihan ng Diyos. So gawin natin kaya kung ano, kalooban ng Diyos. And with long suffering or patience, bearing with one another in love. Kanya. So yun ang tali natin sa isa't isa. So Ephesians 4:15, speaking the truth in love, they grow up in all things in Him who is the head, Christ. Pag tayo pinapangaral natin ng katotohanan, hindi pa rin pakita natin na tayo, not necessarily pinakita tayo tama, hindi lang yun. Ang pagsasalita natin ng katotohanan ay parang nakikinig, ay makita nila na kailangan nilang maligtas. Yun ay pagmamalasakit natin sa mga tao, regardless kung ano ang damdamin natin sa kanila, gusto natin sila maligtas. Ganyan, pag itinuturo natin ng katotohanan. Ito po sa Ephesians 5:2, and walk in love. Alam mo yung salita walk, hindi naman literal na lakad yan. Gumagamit po ng talinagam ang Biblia sa maraming pagkakataon. Ang salita walk ay mamuhay kayo. Mamuhay kayo sa pagmamahal, as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice for God for a sweet-smelling aroma. In other words, pag tayo namumuhay sa pagmamahal, ito ay sacrifice. Ito ay inihahandog natin sa Diyos. Ganyan. At pag nagagawa natin, ito yung mabuting sa Diyos. Wala lang ilong ang Diyos. Ginagamit lang niya yung salita niya para maunawaan natin na ito maganda sa Diyos. Pag ginagawa natin yan. So tayo mamuhay kaya sa pagmamahal, sabi niya Apostle Paul. Sa Philippians 2 verse 2. Fulfill my joy, sabi niya Apostle Paul, by being like-minded. Iba-ibang ating kaisipan, totoo yun. Iba-ibang ating ginagawa. Ano yung ibig sabihin ng like-minded? Yung isang ating kaisipan sa pagdating sa spiritual, gusto nating lahat ay maligtas. Kanya. Yun ang ating kaisipan. Having the same love, o pare-pareho ng ating pagmamahal, ano yun? Sa Diyos at sa ating lahat. Kanya.
Being of one accord, of one mind. So meron tayong agreement at pagkakaisa sa katotohanan ng Diyos. So sabi rito, having the same love. So meron tayong pagmamahal tayo sa isa't isa. Sa Colossians 2:2, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, and attaining all the riches of the full assurance of understanding to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ. So dito tayo tinatali niya sa pagmamahal. Kaya tayo nagkakaisa dahil nakatali tayo sa pagmamahal kanya. Gusto nating lahat ay maligtas at magkasama tayo pagdating sa langit kanya. Ayaw natin ang sino man ay mapahamak at maparusahan. Colossians 3:4. But above all this things, so mayroong mga bagay na sinabi ni Pablo na dapat natin taglayin. Pero ang pinakamataas sa lahat ng mga bagay na ito kanya ay ang pagmamahal, which is the bond of perfection. Ibig sabihin, ang ating amang nasa langit ay sakdal dahil pinakita niya ang pagmamahal niya sa atin. Ganoon din tayo kanya. Kung paano ang ating ama, ganoon din tayo. 1 Thessalonians 3:2, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. Tingnan ninyo, si Apostle Paul at ang mga kasamahan niya, kaya nagpunta sa Thessalonica, dahil siya kayo ng pagmamahal sa mga tao doon, sila maligtas niya. Gayun din kaya gawin ninyo, na sana'y lumago at dumami ang inyong pagmamahal sa inyong sa isa't isa, sa loob ng kongregasyon, at sa lahat kanya. Katulad na namin ginawa namin sa iyo, sabi na sa inyo, sabi ni Apostle Paul. Hebrews 10:24. Bakit andito tayo at sumasamba? Yung kasunod nito, pagsamba eh. Huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipo. Let us consider one another in order to stir up love and good works. Andito tayo para, pag sinabi natin stir, pag naghahalo tayo ng anumang inihalo natin, kinakailangan siyang aluin para mainom mo. Adero, siya lasang lasa. So, minsan, natutulog ang ating pagmamahal kanya. So, sa tinutulungan natin ang isa't isa, dapat buhayin natin yun. At sa mabuting gawa, paggawa ng mabuting gawa, na ipinag-utos sa atin ng Diyos. Tingnan natin si Apostle Peter. Yun si Apostle Paul. Tingnan natin si Apostle Peter. Ganon din ang kanyang sinasabi sa atin. 1 Peter chapter 1, verse 22. Since you have purified your souls in obeying the truth. So ito yung mga Kristiyano. Through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Pag sinabi natin fervently, masidi kanya. Fervent. With a pure heart. So malinis na puso. So dito po sa Colossians chapter 3, i-emphasize na po natin yung pure heart. Sa Colossians chapter 3, sabi po sa atin, magbihis tayo ng larawan na ang lumalang sa atin. Di walang iba kundi ang Diyos. Kaya kapag tayo mga Kristiyano na kanya, hindi na tayo kailangan magsinungaling. Dahil meron tayong talisyan ng puso kanya, basahin natin. Dito po sa verse 10. At kayo nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kalaman ayon sa larawan lumalang sa kanya-kanya, hindi na tayo nagsisinungaling. Bawal po yun mga kapatid. Pagka tayo po ay nagsinungaling. Sa verse 9. Ngunit ngayon ay itakwid ninyong lahat ng mga ito. Galit po at masamang pag-iisip, panalait, at maraming pananalita mula sa inyong bibig. Kanya. Dahil tayo po ay, sa verse 9, huwag kayo magsinungaling sa isa't isa. Yamang inabad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Kanya. Kaya sinasabi ito, love one another with the fervent and with the pure heart. Sa 1 Peter 4:8. And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. So ito palaging nagbabasa natin yung salitang fervent. Masidhi, pagmamahal. Anong ibig sabihin for love will cover a multitude of sins? Pagka ang isang kapatid ay kakamali, anong gagawin mo? Kapag ikaw ay may anak, pagkakamali, anong gagawin mo? Pababayaan mo lang siya? O siya ipapaluin mo? Papaluin mo para matuto siya. Pag pinalo mo, ano mangyari doon? Siya ay magiging matinong tao, di ba? Ito sa James chapter 5, verse 19. Mga kapatid ko, kung sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man, mababasa natin yan,
Dapat ninyong malaman na ang pagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw ng kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Ganyan. Ibig sabihin ng cover a multitude of sins dahil patatawarin siya ng Diyos. So kung meron tayong pagmamalasya sa Kanya, winawas to natin ang isa't isa. We are willing to correct and we are willing to be corrected. Ibig sabihin ng siya pag kinukorek ka ng kapatid, ibig sabihin galit siya sa'yo. Kinukorek niya ng malasakit siya sa'yo. Sinasabi niya mga bagay na dapat huwag mong gawin at baguhin niya. Dito sa Psalm 3, isang fervent, literally means to stretch out. Kasi hindi nga eh. Sabihin, sa abot ng yung makakaya ka niya, stretch out. It denotes strenuous and sustained effort. Hindi lang papetsi-patsi yan. Gagawin talaga gawa mo niya. Ito is used in ancient Greek literature of a horse stretching out and running at full speed. Makita mo yung sa Grego, yung kabayong tumatakbo ng mabilis, kanya. Halos mawala na lang lakas. Yun ang po ang larawan ng salitang fervent at fervent. So makikita natin yung talagang masiding pagmamalasakit. Good example. Si Ruth. Si Ruth po ay ninuno ni Haring David. Hindi ko alam kung lola niya siya. Si Ruth ang pangasawa si Boaz. At si Boaz naging anak niya si Jesse. At si Jesse naging anak si David. So ang lolo nga niya, lola niya. Si Ruth ay hindi isang Hudyo. Siya po isang Moabita. Taga Moab siya, hindi siya taga Israel. At ang pangasawa siya ng anak ni Naomi. At sila ay pumunta sa Moab, pero namatay nga siya ang Ruth, yung anak ni Naomi. Pati yung pangalawang anak din niya namatay. So dalawa kanyang manugang na babae. But Ruth said, entreat me not to leave you. Sabi kasi ni Naomi, bumalik na kayo kaya sa lupain niyo. Para makapag-asawa kayo muli at ako'y babalik sa Israel. Ang sabi ni Ruth, but Ruth said, entreat me not to leave you, or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. Ito yung dakilang pagmamahal ni Ruth sa kanyang biyena. Hindi ka tayo iwan kanya. Yung isa umalis. Yung isa, manugang din, umalis siya. Walang problema doon. Kasi sabi ng Naomi, umalis na kayo kanya. Si Ruth hindi siya ordinary katulad doon. Kung saan ka pupunta, doon pupunta kanya. Kung saan ka matutulog, doon ka matutira kanya. Ang iyong bayan ay magiging bayan ko, ang Diyos magiging Diyos ko kanya. Kung saan ka mamatay, doon ako mamamatay kanya. At doon yung nililibing kanya. So ito makikita natin, makita-kita pagmamahal ni Ruth kay Naomi. Hindi ka tayo pwedeng pabayaan. In other words, ano sinasabi niya? So yung makikita natin mabuting halimbawa ng pagmamahal na ito. Si Jonathan at David. Si Jonathan ay hari, ay anak ni Saul. Nakaaway ni David. Ang nangyari kasi kay Saul, siya yung hari. Pero siya tinakwil ng Diyos. Si David ang pinili ng Diyos na magiging panibagong hari. So si Saul, umahanap siya ng pagkakataon para patayin si David. Si Jonathan ay anak ni Saul. Pero magkaibigan sila. Basahin po natin. At kailang pagkakaibigan ay parang pagmamahalan ng magkapatid. Ganyan. Sila po'y gumawa ng tipan. Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. May alam po ni Jonathan, si David na magiging hari. Si Jonathan, siya ang dapat na maging hari sapagkat tatay niya hari. So in other words, sa natural na paraan, si Jonathan, kariban ni David. Si David ang pinili ng Diyos, pero si Jonathan ay magiging tagapagmana bilang hari dahil ang tatay niya ay hari. Pero hindi tinignan na gano'n. Iniligtas siya ni Jonathan sa pagkakataon na si mapapahamak. Tingnan natin. Sa 1 Samuel chapter 3 verse 17. And he said to him, do not fear,
For the hand of Saul my father shall not find you. You shall be king over Israel, and I shall be next to you. Even my father Saul knows that. So isipin po natin ang klaseng pagmamahal ni Jonathan kay David. Sa ibang bahagi ng Old Testament, ang sabi ni David, ang kanyang pagmamahal kay Jonathan ay higit pa sa pagmamahal sa babae kanya. Hindi naman siguro sila bakla. Pero yung nalarawan lang niya yung extent ng kanilang relasyon bilang magkaibigan. So ito rin po isang magandang halimbawa ng pagmamahalan ng totoo kanya. Si Priscilla at si Aquila. Nung pumunta si Apostle Paul sa Corinth, wala siyang paraan ng kabubuhay. Wala siyang kilala doon. Pero siya pumunta ng para mag-aaral at ang naging katulong niya ay si Priscilla at si Aquila. Dito sa Acts chapter 18, masahin po natin. Ito yung background ito. Mayroong panahon na yung lahat ng mga Hudyo sa Roma ay pinalayas ng emperor. So, sina Priscilla at Aquila, sila napadpad sa Corinth. Sa Acts chapter 18. Pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis si Pablo sa Atenas at pumunta sa Corinto. Natagpuan niya roon ang isang Hudyo ng pangalan Aquila, isang lalaking tubong Ponto, nakararating pa lamang mula sa Italia, kasama si Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinagutos si Claudio ng lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma, pumunta si Pablo sa kanila. At dahil ang anak po niya ay katulad din sa kanila, tumuloy siya sa kanila at sila magkasama na nagtrabaho. Parehong paggawa ng tolda ang anak po nila. So yung mga tent makers. Kaya kapag kang isang maaral ay nagtatrabaho para sa mga pangaral, ang sabi niya, I am a tent maker. Tuloy yung Apostle Paul. So Romans 16 verse 3, greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Hindi lamang kasamang magagawa ni Pablo sa Panginoon. Ano pa? Ang sabi sa verse 4, who risked their own necks for my life. Hindi natin lang kailan nangyari yan dahil hindi natin mababasa ang particular na pangyayari ginawa nila yun. Pero yun ang kailang pagmamahal kay Apostle Paul. Pinagmalasakitan nila si Pablo even at the point of death. So they risked their own necks for my life. So John 15 verse 13, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. So ito rin po isang magandang halimbawa na makikita natin. Ang perfect example ay ating Panginoon. Yun ay mga tao. Makipinakita nila kailang pagmamahal. Pero ang pinakadakila ay ang ating Panginoon. Ibig sabihin, iniwan niya ang kalulatian sa langit at siya'y naging tao katulad natin at namatay siya sa krus. Doon sa Galatians chapter 2 verse 20, yun po yung kinikilala ni Apostle Paul. Tingnan niyo mga salitang ginamit ni Apostle Paul. Dito sa Galatians chapter 2 verse 20, itong ating mababasa at tutunghayan ko. Ito mababasa na. Ako'y napakong kasama ni Kristo. Not literally, pag tayo po ay nabautismuhan, tayo po ay namamatay sa ating mga kasalanan. So may bahagi sa atin na namamatay. So sino na sinabautismuhan? At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay po sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin nagmamahal at nagbigay ng sarili sa akin kanya. Hindi lang kaya Apostle Paul, kundi sa lahat ng tao. Dito po sa Ephesians 5 verse 20, and walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Sa 2 Corinthians 8:9, ang ating Panginoon ay mayaman. Lahat ng mga nila ay nilang para sa Kanya. Sa pamagitan niya at para sa Kanya. So siya ay mayaman. So dito sa 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich. Siya ay mayaman. Yet for our sakes, He became poor. Nung katawan tao ng ating Panginoon, hindi siya mayaman. Hindi siya hari. Siya mahirap lang. Siya anak ng isang karpintero. Hindi siya sikat sa lipunan na mangudyo kanya. That though through his poverty might become rich.
Sabihin, nung ginawa ng Panginoon, iniwan niya kaluluwa sa langit, at naging katulad sa atin, siya naging dukha kanya, para tayo yumaman. Ano yun? Para tayo maligtas. Matatandaan po natin, tayo mga Kristiyano ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. So tayo magiging mayaman sapagkat kasamang tagapagmana natin ng Panginoon. Kung gagawin nating tao ang agape, ay ang ating Panginoon. Yan ang ating Panginoon. Yan ang example ng sacrificial love o agape na makikita na. Ano yung mga masamang halimbawa? Si David. Si David po ay nagkasal ng pangalo niya sa asawa ni Uriah. At pinapatay niya si Uriah. So, si David po isang mabuting tao. Totoo yun. Pero dahil siguro siya naging hari, masaya makapangyarihan, kaya nagawa niya yung mga bagay niya. Dito sa 2 Samuel chapter 11 verse 14. Ang ginawa ni David, dahil napuntis niya si Bathsheba, tinawag niya si Uriah, sabi niya, pumunta ka sa bahay mo, at matulog ka sa bahay mo kanya. Pero si Uriah na isang matibid na tao, at siya natulog sa labas. So hindi siya pumunta sa kanyang bahay. Siya natulog sa labas ng bahay niya. Ang idea ni David, siya matutulog sa bahay, sa kanilang bahay, sipingan niya si Bathsheba. Kung masipingan si Bathsheba, meron na silang alibay. Anak ni Uriah, kanya. Hindi ginawa ni Uriah. Siya natulog sa labas. So, ginawa ni David. In the morning, it happened that David wrote a letter to Joab, yan ang kanyang commander ng kanyang buo, and sent it by the hand of Uriah. Sisikilan niyo ito, ha? Yung sulat na yun na pinadala niya kay Joab sa pamagitan ng Uriah ay nag-uutos na patayin si Uriah. And he wrote in the letter saying, set Uriah in the forefront of the hottest battle. Lagyan mo siya sa pinakamatinding labanan niya. And retreat from him. Tapos iwalay siya mag-isa. That he may die, that he may be struck down. And namatay nga yung tao. Siniwan nila. So ito isang masamang halimbawa. Hindi siya nagsisi, pinapatay pa niya si Uriah. Noon nagdagan niya ang kanyang kasalanan. Si Judas. Yung salitang pangalang Judas, hindi masama. Yun ay normal na pangalang ng mga Hudyo. Ang katunayan, sa ating Biblia, may sumulat sa New Testament ng pangalan ay Judas. Kaya lang, ginawa lang nila Jude. Sa English. So, si Judas, Jude, isa siya sa mga original 12 apostol ng ating Panginoon. Siya yung pinaka-treasurer nila. Tingnan ninyo, siya po ay magnanakaw, pero ginawa nilang treasurer ng Panginoon. Sa palagay niya, bakit? Baka inaasahan ng Panginoon siya magbago. Dito sa John chapter 12 verses, this is said, not that he cared for the poor, but because he was a thief. And had the money box, and he used it to take what was put in it. Kinuha niya na nakalagay sa kailang treasury, ginagastos niya. So John 13 verse 20, for some thought, because Judas had the money box, that Jesus had said, by those things we need for the feast, or that he should give something to the poor. Kaya mayroong isang babae na para gumawi siya ng mahal na pabango, at pinabango niya ang ating Panginoon bilang paghahanda sa kanyang kamatay. Masabi Diyos, nagsasayang kayo ng pera kanya. Kaya hindi yan ang interes niya. Siya isang magnanakaw. Kaya nga pinapatay niya ang Panginoon sa palit ng pera kanya. Kaya nung tanongin ng Sanhedrin, parang makikilala si Jesus kanya. Yung sinong ahalikan ko, yung si Jesus. Yan ang larawan niya. Kaya ang pangalang Judas ay naging katulad ng traidor. Siya sabihin ka pong Tagalog, inudas mo ko kanya. Ibig sabihin, pinagtaksilan mo ko kanya. O tinagdon mo ko kanya. Actually, hindi ganun ang pangalan Judas. Naging masama lamang dahil kay Judas Iscariote. So, pinagkanulo niya ng ating Panginoon sa 30 pirasong pila. Yun ay isang mga halimbawa. So, pag tayo po ay may pagmamahal sa Diyos, maraming mga tao sinasabi, hindi ko naman mahal kong Diyos. Hindi natin pinagdududahan yan. Pero pag sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. So ang damdamin na agape, hindi siya emosyonal. Kailangan gawin sa damdamin eh. Ito yung paggawa ng tama.
Kung mahal natin ang Panginoon, tayo sumunod sa Kanya. Hindi yun ang iyak tayo sa harap ng Panginoon, tayo naglulundag, hindi yun ang pagmamahal sa Panginoon. Ang pagmamahal sa Panginoon ay sumunod tayo sa Kanyang mga utos. So John chapter 14 verse 29, He who has my commandments and keeps them, it is He who loves me. And He who loves me will be loved by my Father, and I will love Him and manifest myself to Him. So magpapakita siya sa atin sa langit. Pero sabi niya, ang merong sumusunod sa aking mga kautusan Kanya, ito yung tao nagmamahal sa akin Kanya. So yung mga reliyong na nakikita natin, iba yung pagtingin nila, ginagawa ng emotional, yung pagmamahal. Kahit po sa pagitan ng mag-asawa, darating ang panahon, wala na yung emotional. Wala na yun. Isipin nyo, pagkakulubot na yung mga mukha nyo, meron pa kaya yung emotion? Wala na yun. Pero meron pa rin kayong tali, hindi kayo maghihiwalay. Ayun, nagmamalasakit pa rin kayo sa isa't isa. Bakit? Wala na yung damdamin. Mawawala yun eh. Pero doon pa rin yung pagmamalasakit kayo. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. So tingnan niyo yung common denominator sinasabi sa akin. He who doesn't love me doesn't keep my words. And the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. So, meron tayong pagmamahal sa Diyos, sa ating Panginoon, gagawin natin utos natin. Dito sa John, 1 John, yung nagkakaroon, chapter 5. Pare-pare lang sinasabi nila mga kapatid. Sabi niya, ang Diyos ay pag-ibig Kanya, pagmamahal. So, sabi niya, kung minamahal natin ang Diyos, susundin natin Kanya mga utos Kanya. Dito po sa verse 3. Sapagkat ito pag-ibig sa Diyos, natin to pa rin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi pabigat. Lang yan siya, no? Kung naalala pa natin si Prophet Laura, doon sa kanyang introduction, to, para kay Celia, di ba meron gano'n? Naalala pa niyo, yung Prophet Laura, akala ko, second year high school din. Meron siya sinasabi, si Celia ay sinisindan ni Baltasar, Balagtas. Ang sabi niya, kahit ikapitong bundok ay aking tatawirin kanya. Makita ka lamang, o Celia kanya. Magagawin niya. Dahil sa kanya, pagdalo din ang pagmamahal natin sa amahan niya. Gagawin natin ang kanyang mga utos. John 15 verse 10. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So, para mababasa natin. Paulit-ulit lang. Galatians 5:6. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything. Alam niyo sa lahat ng mga tao sa buong mundo, ang mga Pilipino lang, ang lahat ay tuli. Dahil lang, pag hindi tuli ng lalaki, pinagtatawanan yan. Sa Amerika, maraming mga Amerikano, hindi sila tuli. Kasi ang tuli ay may kaugnayan sa mga Hudyo. Kaya lang, hindi naging ugali lang natin na wala namang kaugnayan sa ating pananampalataya. If Christ is neither circumcision nor uncircumcision avails anything, yung mga Diyos ay nagpapatunggol sila. Pero kung Kristiyano kanya, walang kwenta sa Diyos siya kanya. Ano yung mahalaga? But faith working through love. 1 John 2:5. But whoever keeps His word, truly the love of God is perfected in Him. By this we know that we are in Him. So parang wala, paulit-ulit na. 1 John 5:3, ibinasa natin. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Kaya binanggit natin ni Celia, walang kwenta na ito. Akitin niya kapitang bundok. Dahil sa kanya pagmamahalan. Diyan din ang ibig sabihin ng kautusan ng Panginoon, hindi pabigat. Dahil kung mahal natin ang Diyos, gagawin natin yan. So, 2 John 1:6, this is love that we walk according to His commandments. This is the commandment that as you heard from the beginning, you should walk in it. So, yun ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi yung tayo niya, tumatawa, o lumuluntang, hindi yun. Kundi ang pagsunod natin sa kanyang mga kautusan. So, ano yung misplaced love? Pag tayo po ay inahagad natin ng kalalapihan ng tao, sa ating mga sarili, ganyan. Basahin nga po natin sa 4 John chapter 14 verse 23.
Kasi para makita natin ang sinasabi ng talata. Ito po ang ating mababasa. Ito sa 14 verse 23. Sabagot siya sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, kaya tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking ama, kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanan sa kanya. So pagka yun ang ating kagustuhan ay siya, pero pagkalalatin ng tao gusto natin, yun ay mismo tamang pagmamahal kanya. O kaya sa ating mga sarili. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, dito sa bandang gitna po ng ating mga Biblia, pagkatapos siyempre ng unang Timoteo, doon natin makikita ang pangalawang Timoteo. Sabi rito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin siya sa lapi, mayayabang, mga papagmalaki, mapanlait. So ayon sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Ibig sabihin, meron siya sobrang pagmamahal sa kanilang mga sarili, pagmamahal sa pera, maibigin siya sa lapi. Yan ang misplaced love. Hindi naman masama yung sa lapi, kailangan natin para tayo po eh. O kaya, pleasure. May mga tao naman kailang layo sa buhay. Kasiyahan ganyan. Walang masama doon. Gusto ng Diyos na tayo maging masaya, pero kung yun lang gusto natin, yun ang magiging misplaced ng pagmamahal kanya. Masaya po na sa 2 Timothy chapter 3 verse. In other words, kahit hindi tayo maging masaya, basta maligtas ka lang, masaya na sa verse ko. Mga taksid, matitigas sa ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Kalayawan, pleasure. Tapos, preeminence, pagkamataas. Yun din po ay misplaced. Sa ating mga Kristiyano, hindi natin inahangad yun. Dapagkat ang pagkamataas, sa loob ng iglesia, sa ating Panginoon lang yun. Hindi sa sino mang tao. Sa verse 9, sayin natin. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, ngunit hindi kami tinanggap ni Trepes na nagdanais maging pangunahin sa kanila. Who desire preeminence, sabi po sa wikang in English, ano po? At sa sanglibutan. Pag ang ating pagmamahal sa sanglibutan, yung mga bagay sa sanglibutan, yun din po hindi tamang pagmamahal na yun. Misplaced dahil lang ating minamahal ang sanglibutan na mawawala. Yung mga saksi, naniniwala sila yung mabubuhay magpakalman sa lupa, hindi mawawala yung lupa, susunugin ng Diyos. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanglibutan ito ngayon. So si Demas, iniwan niya pagpamahangaral dahil sa sanglibutan niya. So bumalik siya sa sanglibutan. So yung misplaced na pagmamahal. So makikita natin dito sa Colossians 3:14, but above all these things, put on love. So, meron mga bagay na binanggit siya, Pastor Paul, na mahalaga. Pero ang pinakamataas na niya yung pagmamahal. So, 1 Peter 4:8, and above all things, pero wala yun. But above all things, and have fervent love for one another, for love will cover and multitude of sins. So, may mga bagay na mahalaga. Pero ang pinakamataas ay ang pagmamahal. Ito ang pinakamahalaga. In other words, pinakikita yung pagkahalagaan ng pagmamahal. Ito yung driving force sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Kaya nandito tayo dahil sa pagmamahal sa Diyos. Kaya kayo mangangaral dahil sa pagmamahal mo sa mga kaluluwa ng tao sila maligtas. Yun ang driving force ng pagiging Kristiyano. So, kung gusto natin magkaroon ng pagkakaisa sa mga local, so kailangan tayo may pagmamahal. Hindi sariling pasariling interes, kundi interes ng kabuuan ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Sakripisyo minsan. Sa Romans 13 verse 10, hindi tayo gumagawa ng anumang bagay na makakasama sa ating kapwa. Kaya nga po ang pagmamahal siya ang katuparan ng kautusan ni Moises. Dalawa lang yun eh. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo kanyang yung kapwa kanya. Kung nasaan ang sumasaganang pagmamahal, mawawala yung negatibong damdamin sa isa't isa. Walang resentment, walang panalait, walang rivalry. Yung mayroon tayong pagmamahal. At ang bawat miyembro, gagawin niya, na tayo po ay magbigay ng karangalan tayo sa isa't isa. Hindi yung sarili natin, kundi yung sa isa't isa. At hindi lang sarili nating interes.
Hindi self-interest ang hinahanap natin pag tayo Kristiyano. Dito sa Philippians 2:4, look not only to his own interest. Pag gano'n ang iyong layunin, sisirain ng kongregasyon. Pag sariling interest mo lang pipinit mo, kundi ang interest nating lahat, kanya. Look not only to his own interest, but also for the interest of others, kanya. Kaya ang isang awit na Katoliko, hindi na masama. Walang sino man nabubuhay para sa sarili, kanya. Totoo yan, as we believe. Kaya makikita natin ang characteristic po ng pagmamahal. So ito ang ating pinakahuli. Alam ng Panginoon na mahalaga ang pagmamahal kanya. Nung tanungin siya, anong pinakamahalagang utos kanya sa kautusan? Ang ating Panginoon, hindi niya nirecite lahat. Sinamarize lang niya sa dalawa kanya. Masahin natin. 37. At sinabi niya, ibigin mo ang Panginoon, actually dapat mahalin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, hindi ng kalahati ng puso mo kanya, ng buong puso mo kanya, ng buong kaluluwa, hindi kalahati ng buong kaluluwa mo kanya, at ng pag-iisip mo kanya. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo yung kapwa na gaya yung sarili kanya. In other words, kung ayaw mong ipahamak ang sarili mo, kung ipahamak kapwa mo kanya. At binahal tayo ng Panginoon at inuutos niya na mahalin natin sa isa. Isabihin, yun ang ginawa kanya, binigay kong buhay ko para sa inyo, yun din ang gawin nyo kanya. John chapter 15, verse 12, ito ang ating mababasa. Basahin po natin. Yung pag itong, nung ako'y bata, madaling maghanap ng talata, para meron ng panginginig. Ito ang aking utos, na kayo'y magmahal, at tama yung salin na ito, magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Bakit hindi sila consistent? No? Pagmamahal kanya eh. So, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So, ito yung motivating force sa atin, sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Dito sa 1 Corinthians 13:1-3, tingnan niyo sinabi ng Apostle Paul, kahit kanya, patayin ko po ang sarili ko kanya, sunugin ko ang sarili ko kanya, kung wala akong pagmamahal, walang kwenta yung kanya. Isayin natin. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y naging isang maingay na pompyan o patingaw na umaalingangaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at naunawa ko lahat ng mga iwaga at lahat ng kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya pang mapalipad ko mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko lahat ng aking kaharian, at kung ibigay ko ang aking katawan na pagsunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapanginabangan. Ganyan. So, ang motivating force ay yung pagmamahal. At makita natin, ito yung tatak ng tunay na pagiging alagad. Badge. Pag sinabi natin badge, yun ang tanda. So, kailangan sigurado tayo na ito yung palagi nasa atin. Ay, isang tunay na tatak na yun. So, ito ang ating panguling babasahin sa Romans chapter 12, verse 9, ito ang ating mababasa. So, ito yung tatak natin ngayon. Ito ang badge, ang pagmamahal. Ay, natin tunuturo ito para malaman natin. Kasi wala sino naman sa atin ang sakda, tayo po'y nasa posisyon ng tayong natututo, bawsa sa atin. Verse 9, ang pagmamahal o pag-ibig ay maging walang pagkukunwari, kapawatan niyo masama, makawakan na mabuti. Bakit ang totoo niyo? Sabi niya, dun sa verse 9, ang pagmamahal o pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. So, genuine. Meron siya kasama. Kapawatan niyo masama, makawakan ng mabuti. Kasama yung sa pagmamahal. Hindi natin matitiis ang sama, kundi ang mabuti. So, ito po ang ating mensahe po sa apoy. Actually, ito na mensahe ng sa pangamaga, bilang linggo na nakakaraan, inulitan po natin sa hapon ito. So, ito yung mahalagang karakteristik ng isang Kristiyano. At ito po isang serye. So, isusunod po natin yung pangalawang karakteristik ng pagiging Kristiyano. So, ibigay natin ulit kay Brother Raul ang panguna po sa pagpapahawin. Bago po yung ambagan.